napakabuti ng ating Diyos dahil muli tayo nagkatipon-tipon sa hapon na ito upang sambahin, purihin, at pasalamatan sa kanyang kabutihan at katapatan. Before we start, batiin po muna natin ang ating mga katabi at sabihin na, I'm glad you're here today. I'm glad you're here today. As we begin po, let us prepare our hearts and minds and focus our attention on the Lord. Bago po tayo mag-umpisa, magdasal po muna tayo. Lord, maraming salamat po dahil nagkatipon-tipon po muli kami upang ikaw isambahin at pasalamatan. Salamat po sa buhay, kalakasan at pagkakataon sa oras na ito. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa gitna namin. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan at alisin ang anumang alalahanin, pagod at distraction. Tulungan mo po kami mag-focus lamang sa iyo at sa iyong salita. Nawa po ang aming pagsamba, awitan at pakikinig sa iyong mensahe ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Buksan mo po ang aming mga puso upang kami matuto, mabago at mas mapalapit pa sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isang nandito at ang mga papuntang pa lang po upang makaling po sila ng ligtas dito. Ito lang po ang aming sampulan sa pangalan ni Jesus. The Bible reminds us that God's word love is a lamp unto our feet and a light unto our path. At this time, let us hear the word of God through our scripture reading. May I call on Brother Lloyd. Samahan niyo po akong basa sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1 hanggang 31. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako at tumatawag sa pangalan ni Jesucristo ng Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang binigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pagpatibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo gagawin niyang matatag hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-isa kayo, magkaisa kayo at huwag magkakahalagi. Maging sa pagkaunawa at pagpapasya, sapagkat ibinalita sa akin ng aking mga kasama ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabi kay Pablo ako. May nagsasabi naman ako ay kay Apollos. May iba rin nagsabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsabi ako ay kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo, maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabi kayo yung binautismohan sa aking pangalan. Ako nga rin
Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambayanan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong nabantaang binautismo ko. Sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagkatalumpati at karunungan ng tao. Nang gayon ay hindi mawalang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahalagahan para sa tao napapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Sapagkat sa nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marunong ng mga tagapagturo ng kautusan? Kautusan. Sa panahunang ito, ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay pawang kahangalan lamang sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinapahintulutang siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus. Para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng tao at inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, iilan lamang sa inyo ang matatawag ng marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanglibutan ito upang ipawalang saysay ang kinilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino ang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, siya ay ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, kanyang ipagmalaki. Maraming salamat, Brother Lloyd. May the Lord bless the reading of His words. Now, let us enter the presence of the Lord through praise and worship. May I invite our worship team. Praise the Lord. Hallelujah. Let's feel the Holy Spirit today. As we sing this song, the Spirit of the Lord is great and mighty.
Let's sing. You deserve the glory. We'll sing this from our hearts and with humility. Hallelujah. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Father, we love you. We worship and adore you. Come glorify your name in all the glorify your name. Glorify your name. Glorify your name, Lord.
circumstances na hindi namin maintindihan. Pero later on, Lord, ito po yung nagiging daan para mapalapit kami lalo sa iyo. Lalo kami magkaroon ng intimacy sa relationship natin, Lord. Ito po yung nagiging daan. Ito po yung nagiging daan sa relasyon natin, Panginoon. Ang relasyon na hindi matitibag. Ang relasyon na meron kang pinanghahawakan na matibay na sandigan. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Purihin. Ang mga pangyayari minsan hindi namin maintindihan, Panginoon. Hindi namin maintindihan. Pero, Panginoon, every seasons in our lives, Lord, Ikaw ay aming i-glorify natin. Dahil Ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, na nagsasabi sa amin na mayroong Diyos na mas mataas, na mayroong Diyos na nakakaas-taasan, na mayroong Diyos na siya lang nakakaalam ng kung ano ang mabuti para sa amin. Ito lang po ang nagpapaalala sa atin na lahat ng bagay dito sa lupa ay temporary lang. Na lahat, ang Diyos ang nagmamayari. Wala tayong pagmamayari kahit ano, kahit ang buhay natin. Siya lang po ang nakakaalam kung kailan tayo mawawala. Kaya, pahalagahan po natin ang bawat isa. Magmahalan po tayo, may ilang po ang buhay natin. Hiram lang natin sa Diyos ang ating buhay. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo. Glory to your name. And we give you all the glory. Glory, glory, glory. In Jesus' mighty name, our blessed Savior. Amen. Thank you, worship team. Na-bless po ba ang lahat sa ating kagamitan? Truly, it is a blessing to worship and experience the presence of the God. Bago po tayo dumako sa pinaka-importante ng ating service, may nais po bang magbalik ang pasasalamat sa ating Panginoon? Kung wala naman po, dumako na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Let's prepare our hearts to receive God's message. May I call on Brother Philip? Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Ako'y napapasalamat sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos. Ako pagpapasalamat sa Panginoon na nakapagbakasyon yung nanay ko rin sa Manila. Purihin ang Panginoon dahil naging maayos naman yung kanyang pag-stay rito. Maging yung kanyang pag-uwi. Nakauwi siya nung last Wednesday. Okay, sa biyaya ng Diyos, okay naman. At yung pamangkin ko, ngayon ay pumapasok na. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang takwa po din ang Panginoon. Wala naman kaming pera. Wala naman kaming pera. Yung nanay ko, naka-aeroplano pa. Talagang lahat po, sa biyaya ng Panginoon. Talaga yung Diyos, hindi mo siya masukat. Hindi mo siya sukat akalain. Talagang maniwala ka lang, manalangin ka lang. Tapat ang Diyos, tutugon siya sa alamang pinapanalangin natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Magandang hapon. Thank you po, Brother Philip. Now let us prepare our hearts to receive God's message. We believe that God has prepared a message for each one of us
us today, so listen carefully and allow the Holy Spirit to speak to our hearts. Without further ado, let us welcome Brother Nestor Galang as he delivers the word. Marami na mahal kong kapatid. Ang ating pong mga pangarap ay maaaring maging biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan nitong suriin ayon sa kalooban niya. Hindi lahat po ng ating ninanais ay tama. Sapagkat ang puso ng tao ay maaaring pong mailigaw ng sarili niyang gusto. Narinig na po natin ang mga salitang follow your dreams. Pakiulit nga po, follow your dreams. Nangarap si Joseph the Dreamer ng dakilang kinabukasan, ngunit natupad lamang ito dahil naging obedient siya o sumunod sa plano ng Diyos. Kapag ang ating mga dreams o mga pangarap ay nakaayon po sa ating purpose ng Panginoon, maaari nating prosegihin ang mga ito ng may pananampalataya at pagtitiyaga. Kaya bilang Kristiyano, ang tamang prinsipyo ay hindi po lamang follow your dreams, kundi follow God and let Him direct your dreams. In other words, God first, then your dreams. Ikaw, kapatid, ano ba ang pangarap mo? Yan bang pangarap mo ay tinunsulta mo sa Panginoon? Nasaan ba ang Panginoon sa mga pangarap mo? Bilang ina, bilang ama, o bilang anak? Basahin po natin ang ating key verse this afternoon. We can read this from Proverbs chapter 19, verse 21. And it says, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Let us pray, my dear brothers and sisters. Ama namin nasa langit, sa oras kong ito ay lumalapit kami sa iyong banal na presensya. Hinihiling namin na buksan mo ang aming puso at isipan upang tanggapin ang iyong mga salita at naunawaan ang iyong layunin para sa aming buhay. Higit na mahalaga kaysa sariling mga pangarap at plano. Turuan mo po kami hanapin muna ang iyong kaharian. Magtiwala po sa iyong kalooban at sumunod sa iyong direksyon ng may pananampalataya habang pinagpapala mo ang bawat kapatid ko narito. Lead me, O Lord. Bless me and use me according to your perfect will. All these things we ask in the mighty and holy name of our beloved Jesus Christ, and with the fellowship and communion of the Holy Ghost, one God, forever and ever. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Well, the title of my preaching this afternoon is all about, is God's purpose first, then your dreams. Magandang hapon po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Good afternoon to each and every one of you. Follow your dreams. Alam niyo po, madalas natin itong naririnig o minsan ito'y ating sinasambi. Pero alam niyo po ba itong follow your dreams ay hindi po ito biblikal. Wala po tayong mababasa sa Bible na sinasabing
follow your dreams. Ito po ay isang cultural mantra lang. Ang ibig sabihin, nakasanayan lang natin itong sabihin, na follow your dreams. However, hindi pa rin po natin maikakaila na marami talaga sa atin ang pinapursue ang pangarap sa buhay. Kaysa alamin ang tunay ng purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Napapansin niyo po ba, mga kapatid? Maraming tao ngayon ang maraming pera. Maraming mayaman ngayon. Marami silang ginagawa. Marami silang negosyo. They are productive. But at the end of the day, their hearts are empty. Hindi po payapa ang kanilang buhay. Maraming Christians nowadays ang paabante ng paabante ang career, pero paatras ng paatras ang calling. Hindi po masama kung tayo mga uulitin ko po. Hindi masama o hindi ko po minamasama na ikaw ay mga. Subalit, we need to remind ourselves again and again na may purpose ang iyong buhay. Na may purpose ang buhay natin. Kaya ikaw at ako ay narito sa mundong ito. Ang ballpen, yung mga tools na ginagamit natin, ang computer, lahat po ng ito may purpose. Ikaw, kapatid, natanong mo na ba sa sarili mo, what is your purpose in life? Ano at narito ka? Ano kaya ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kuminsan tayo nagkakaedad na, no? Hindi pa rin natin malaman kung ano ang purpose natin sa buhay. Buti pa kayong mga kabataan, meron pang panahon para tanungin nyo ang inyong sarili-sarili. Ano nga ba ang purpose ko sa buhay? Ang purpose ba natin sa buhay ay kumain, uminom, matulog, and then lilisanin na natin ang mundo ito. Ang purpose ba natin sa buhay ay mag-exhale or mag-inhale ng oxygen, and then we exhale carbon dioxide at lilisanin na natin ang magulong mundo ito. Ganito lang ba ang purpose ng ating buhay? Nagkakaroon daw po ng problema kapag ang iyong pangarap at ang iyong purpose ay nagbabanggaan. You should know which is your priority, your purpose in life or your dreams in life. Alin po ba ang dapat mauna sa dalawa? Kapag po nagpapanggaan ng dalawang ito, asahan mo, mababurn out ka. Bakit po tayo mababurn out? Because this is the reason. Because it's possible for us to dream outside God's design. Let me repeat. It's possible for a Christian to dream outside God's design, but you can never fulfill your purpose outside God. Sa Tagalog, kapatid, pwede kang mangarap sa labas sa disenyo ng Panginoon. Pero ang purpose ng Panginoon, kung tatanggalin mo sa iyong buhay, wala kang mangyayari sa iyong buhay. Ang pangarap or dream ko kasi nagbabago. Ito pagkandaan nyo, ang pangarap nagbabago. Di ba tayo lahat nangangarap na magkaroon tayo ng magandang bahay? Ever since, kapag nagkatrabaho ka, ang goal mo para sa iyong family ay magkaroon kayo ng magandang bahay. Pero nung trabaho ka na-realize mo na napakalaking pera pala ang kailangan para magpagpatayo ka ng malaking bahay. So ang ginawa mo, nangupahan muna kayo. So nababago po ang pangarap. Malaki ang pagbabago sa buhay natin when it comes to dreams. Meron pong mga estudyante, nung sila'y nasa primary school, when I was
In primary school, my dream was to be a pilot. Napakataas ng aking pangarap. Pero when I was in high school, I changed it. Nasabi ko sa teacher ko, when I grow up, I want to be a lawyer. When I grow up, hindi pala ako lalatin. Pero nung ako'y magka-college na, I realized, napakamahal pa ng matrícula ng pagiging lawyer. So ano ginawa ko? Yes sila. So nagbabago po ang aking pangarap along the way. Yung iba nangangarap magkaroon ng kotse. Pero nang malaman niya kung gaano kamahal ang kotse, ang binili muna nila, e-bike or tricycle. Tandaan po ito ha, ang pangarap nagbabago. Ang pangarap po, seasonal. Kanina, change po ang pangarap. Ngayon po, ang pangarap, seasonal. Natatandaan po ng mga bata kami, uso po noon yung mga tatay sa lugar namin, napupunta po ng buwang. Sila yung tinatawag na OCW, Overseas Contract Workers. Ang halaga po ng dollar noon, convert to peso, ay 7 pesos lang. Dumating ang panahon na yung mga kababaihan ng mga Pilipina ay nagpupunta ng Japan. Sila yung tinatawag na Japayuki. Seasonal ang pangarap. At dumating yung panahon namin na nagpupunta naman kami sa Saudi Arabia, kami yung tinatawag ng mga OFW. Anong panahon ang pangarap, mga kapatid? Ang pangarap po, negotiable. Negotiable ang pangarap. Maaaring pangarap mo magka-business para yumaman. Ngunit tinawag ka bilang para maglingkod o maging misyonero. So ang pangarap mo naging negotiable. At karaniwan daw po ang ating pangarap ay powered by our own desire. Kapatid, kaya ka nangangarap kasi meron kang dinidesire. Kaya ka nag-aaral, pangarap mo na magkaroon ng magandang trabaho. Kapag ikaw ay nakagraduate na. Kapag nakagraduate ka, ang pangarap mo, makapag-asawa, bumuo ng pamilya. At pag may pamilya ka na, ang dami mong pangarap. Bahay, sasakyan, mapag-aral ang iyong mga anak. Anong ibig mong sabihin, Brother Nestor? Ba't pinagsasabi mo yung mga yan? Kapatid, kumbaga, kaya ka nangangarap ay nagdi-desire ka. Gusto mo magkaroon ng business dahil gusto nyo magkaroon ng komportableng pamumuhay ang iyong pamilya. Wala naman pong masama. Uulitin ko ulit. Walang masama sa pangangarap. Nangangarap ko dahil nais mo magkaroon kayo ng magandang pamumuhay sa hinaharap. Ganyan ang pangarap. Powered po ikaw ng ito ang gusto ko sa buhay ko. Ganyan po ang pangarap natin eh. Ito ang gusto ko. Pero mga kapatid, iba po ang purpose. Tungo tayo ngayon sa purpose. Ang purpose po, driven po ito ng, or ang pangarap, driven po ito ng, ito ang gusto ko. Ang purpose po, inang-assign. Meron pong nag-assign sa atin ng purpose. Hindi po tayo ang gumagawa o nag-iisip ng ating purpose sa buhay. Sa purpose, ang pumipili niyan ay ang lumikha sa atin. Kilala niyo po o siguro nabasa niyo in the past or recently ang kwento ng buhay ni Rene Batigonia. Narinig niyo po yun o nabasa niyo. Nag-viral po ito, no? Si Rene Batigonia ng Ateneo de Davao. Siya po yung 2025 panarong pambansa most valuable player sa basketball. He was 18 years old in 2025. Now, he is 19
But unfortunately, last Monday, June, anong petsa ng ano? Last Monday. Bago siya lumuwas sa may, pakita na natin picture. Ito po si Rene. Ito po yung time na nagpaalam siya sa kanyang mother. Meron po siyang napakagandang pangarap sa kanyang pamilya. At dito po may caption yun kung mababasa nyo. Nais niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya po, luluwas siya ng Manila dahil kinuha siya ng Ateneo de Manila. At last Monday po, nagkaroon sila ng team building sa Aurora at sa isang resort po na Luno. Kasama yung isang Nigerian. Last June 8, ito po nangyari sa Dipakulaw, Aurora. Mga kapatid, ang taas ng kanyang pangarap. Pero ito po ang kakandaan natin. Malaya po tayong mangarap. Okay? Lalo na para sa ating pamilya tulad ni Rene. Ngunit, kung kailan tatapusin ni Lord ang purpose niya sa buhay natin, hindi po natin alam. Hindi po niya alam, hindi matuloy ang kanyang pangarap. Kasi ang purpose ng Diyos ay tatapusin na ang buhay niya. Posible pong ang pangarap mo ay yumaman ka. Pero ang purpose mo pala ay maglingkod sa Panginoon. Posible ang pangarap mo ay maging sikat. Maging artista ka. O maging basketball player ka. Pero ang purpose mo pala ay maging steward. At pwede rin namang matayog ang pangarap. Ngunit ang purpose ni Lord ay ang maagang paglisan mo sa mundo ito. Sinasagot po ng ating mga pangarap ang katanungan, ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pero kapag purpose, ang tanong natin ay, bakit ba ako nilikha ng Diyos in the first place? Bakit ka nga ba nilikha ng Diyos? Bakit ka nga po ba narito? Bakit nga kaya nilikha tayo ng Diyos? Ano ba ang gusto niya sa atin? Sa Isaiah chapter 64, verse 8, it states, Yet you, Lord, are our Father. We are the clay, and you are the potter. We are all the work of your hand. Mga kapatid, tayo po ay puti. We are all clay. At si Lord naman ang ating Father. We are all the work of His hand. Ibig sabihin, tayo kung lahat ay sumusunod lang kung ano ang gusto ng Father na naghuhulma sa atin. Amen po ba? So, palakpan muna natin ang aming Panginoon. Linawin po natin, sino ang ating Father? Si Lord. Sino ang putik? Tayo. Therefore, kung ina-assign ba ni Lord, o anak, ako ang iyong Father, ikaw ang aking clay, tinokontrol ka ba ni Lord? Kapag ba sinabi sa iyo ng Diyos na gano'n, ako ang iyong Father, ikaw ang aking clay, tinokontrol ka ba niya? Minamanipula ka ba niya? The answer is no. Ipinapaalala lang sa iyo ng Diyos na siya ang tagahulma mo at anuman ang gawin mo, wala kang magagawa kung ano ang hinulma sa iyo ng Diyos. Kasi po mga kapatid, we are created to follow God's design.
Ibig sabihin, pag sinabi ng Father, ay ikaw magiging bold ka, ay ikaw magiging cut ka, ikaw magiging paso ka, ikaw magiging tapayan ka. Pwede bang magsalita yung clay, O Lord? Pwede ba akong mangarap habang hinupulma mo ako? Sasabihin ni Lord, sasabihin ng Father, yes, you can. Lord, pwede ba akong maging kutsilyo? Pwede ba akong maging kutsilyo, Lord? Okay. Doon, kung gusto mo maging kutsilyo, mangarap ka. Pero ito po ang tandaan natin, mga kapatid. Ang kutsilyo, nakakatusok, nakakataga. Pero ang clay na hinubulman ng Father, hindi po ito nakakatusok o nakakataga. Kaya kahit ano ang pangarap mo sa buhay, kung iba ang purpose ng Diyos sa iyong buhay, wala kang magagawa. Probably, hindi ko pa rin kayo nakukumbinse hanggang sa oras na ito. Please, follow me. Follow me, my dear brothers and sisters. I need your attention. Sino po ang nangangarap sa inyong makalipad? Yung makalipad. Masarap yun, di ba? Lilipad ka from here, uuwi ka sa San Mateo, hindi ka na makasaya. Uuwi kayo sa Quezon City, hindi na kayo makasaya. Lilipad ka na. Sino po nangangarap sa inyo na gusto makalamon? Pwede, di ba? Pero kung walang tubig, hindi ka makakalamon. Tanong, nakadesign po ba tayo? Lalo ba? Imposible. Hindi po pwede, no? Pero ang mahirap po sa atin, ang imposible sa atin, posible po sa ibon. Nakakita ka na ba ng ibon na nag-enroll sa flight school? Darating sa experience ng ibon. Kahit hindi siya turuan ng kanyang magulang dahil iba, malaya siyang makakita. Ang isda, nakakita ka na ba ng isda na nag-aral sa swimming school o nag-enroll sa swimming school? Hindi. Darating sa experience ng buhay, ng galunggong, ng bangos, ng tilapia, na siya'y lalangoy. Pero tayo kapatid, ano man ang gawin natin sa ating buhay, hindi mo tayo makakalipad. Pero napakagaling yan sa ibo. Hindi tayo makakalangoy kung walang tubig, pero napakagaling yan sa isda. Ikaw pag hinagis sa tubig, si Rene, nung nasa tubig, hindi siya nakalangoy hanggang siya lumata. Pero ang isda, ihagis mo sa tubig. Ilang minuto lang, hindi mo na yan makikita. Because, iyon ang design nila. Palapakan po natin ang ating pangalaman. Unti-unti, mauunawaan niyo ako, mga kapatid. May kanya-kanya po tayong design sa buhay. Nevertheless, iisa po ang designer natin. At ang designer natin, si Lord. Sino ang nag-design sa iyo na umakit? Sino ang nag-design sa iyo na tumuto? Sino ang nag-design sa akin na mag-preach? Yung ating designer, si Lord. Kapatid ang ibon, pawalan mo yan, bigyan mo ng space, lilipad. Ang isa, itya mo sa tubig, lalamay. Ang isang basketball player, bigyan mo ng bola, maghahanap niya ng basketball court. Bakit? Kasi po, yun ang design nila. Yun ang design nila. Kaya po sa buhay, ito po ang na-realize ko sa buhay. Marami po sa atin ang nai-stress. Marami po sa atin yung pong hirap na hirap sa buhay. Yung sila'y pressure. Yung sila'y exhausted. Hindi po dahil wala silang pera. Hindi po dahil mahirap sila. Ang dahilan po kasi,
Yung hindi mo design, pinapasok mo. Hindi ka para roon. Pero pinipilit mo ang sarili mo para pumunta roon. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo nang ipilit. Huwag mo nang ipilit. Kapatid, eto tandaan mo. Kapag kumilos ka sa labas ng design ng Panginoon, kahit anong effort ang gawin mo, mapapagod ka lang, magtatagal ka lang, magbabayad ka lang, manghihina ka lang, pero walang nangyayari sa ginagawa mo. Walang mababago sa function mo. Pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito, mga anak. Pakinggan mo ito. Kung di ka design ng Panginoon na kumanta, Brother Nestor, gusto kong sumali sa worship team. Gusto kong magpuri kay Lord sa pamagitan ng aking awit. Okay, I understand. Pero kalma. Gusto mo umawit? Tanongin mo kami. Gusto ba namin umawit ka? Kung minsan pinipilit mo na umawit, pero nare-realize mo habang tumatanda ka, mahina ka pa rin sa timing. Kaya huwag mo nang ipilit. Huwag mo nang ipilit. Meron pong mga kabataan. Noon pong kabataan ko, ang hilig kong gumita. Bumibili pa ako ng jingle song hits. Di ba uso nyo? May mga tipa-tipa. Ang bawat kanta ni Sharon Cuneta. Yung kanta ni Ray Valera. Pero ano po nangyari? Magpahanggang sa ngayon, hindi po ako natuntong gumita. But I realized, hindi ako para doon. May mga mahilig sumayaw, pero magpahanggang sa ngayon, kalimbeki pa rin ang dalawang pa. Kaya huwag mo nang ipilit, kapatid. Minsan nagpapayo tayo sa ating mga kaibigan. Tama? Kung minsan minomotivate natin sila. Pero natanong mo na ba, ito ba talaga ang kailangan nila? Yung payo mo, yung motivation mo, hindi. Alam mo ang kailangan niya? Realignment. Kasi naligaw siya. Nanlamig siya. Kinakailangan ko ibalik mo siya kay Lord para malaman niya kung ano ang purpose o design sa kanya ng Panginoon Diyos. Realignment ang kailangan sa mga kapatid natin na naligaw, nanlalamig. Hindi mo nila kinakailangan. Ang pera mo, hindi nila kinakailangan. Ang inspirasyon mo, realignment ang kailangan sa kanila. Meron po tayong kasabihan. Narinig ba yun dito? Sweat. Ito po. Pakibasa niyo. Sweat does not guarantee success. Sweat does not guarantee directions. Nakakita na po ba kayo ng treadmill? Yung ginagamit sa exercise. Diba? Kapag takbo, pero hindi ka nakakarating sa malayo. Naroon ka pa rin. Pawis na pawis ka. Pawis na pawis ka, pero hindi ka maalis. Nakapirmi ka lang. Bakit? Kasi po, yun ang design ng treadmill. Hindi ka nyo niyahatid sa pamay mo. Hindi ka nyo niyahatid sa gusto mong puntahan. Pero pawis na pawis ka. Dahil ito po ang design ng treadmill. Huwag mong ipilit. Hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo pag ang gamit mo ay treadmill. Si Moises, mga kapatid, ang calling niya sa kanyang Panginoon na naging believer and leader. Dinisign po siya as the leader of the nation of Israel. Ano ginawa ni Moses? He ran away from his leadership. Tinakasan niya ito. Tinanggihan niya ito. Hindi raw siya marunong magsalita. Pero ang tanong, natakasan ba ni Moses?
yung purpose ni Lord sa kanyang buhay? Hindi. Hindi po. Nailabas pa rin niya ang mga Israelites sa Egypt. Patuloy ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong takas ang gawin mo. Kahit magbilang ka ng boyfriend sa mga dalaga, ito tandaan mo. Kahit magbilang ka ng boyfriend, kung ang purpose sa iyo ni Lord ay maglingkod sa church o tumanda kang dalaga, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Hindi ba may napabalitaan na maraming single na 40 years old na 50 years old, hindi na makapag-asawa? Bakit? Dahil may purpose ang Diyos sa kanilang buhay. Kapag ang pangarap mo o kapag ang purpose mo ay maging teacher, kapag ang purpose ng Diyos ay maging teacher ka, kahit anong course ang kunin mo, pupunta ka pa rin sa Bachelor of Arts in Education. Si Pastor, buhay ng kapito, nagtapos siya ng architecture. That was his dream in his life. Pero iba ang purpose ng Panginoon sa buhay. Siya ngayon ay isang pastor. Ang inyong panglingkod. I dreamt of becoming a priest when I was 27 years old. I took the examination in the seminary. I passed the exam. But this day, this allowed me. Meron ako raw. May intrigang nangyari. So hindi po ako natuloy. That was 1987 or 1988. 1987. 1988, I went to Saudi Arabia. At umuwi po ako 2012. 24 years. Akala ko, wala na yung pangarap ko. Wala na yung pangarap kong maglingkod sa Diyos. Yung pala, yun din ang purpose ni Lord sa buhay ko. Yung maglingkod sa Kanya. Now I am here in front of you, sharing His Word, because I do believe this is the purpose of the Lord in my life. So palakpakan ko natin. Si Jonah, inutusan siya ng Diyos na magbigay ng babala sa mga taga-Nineveh. Jonah, pagsabihan mo sila, yung hari at ang mga Ninevites na magbago, magsisig sa kanilang buhay. Ano ginawa ni Jonah? Tumakas siya. Nagpunta siya ng Joppa. Sumakay ng barko, going to Tarsus. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng bagyong malakas. At ang resulta, inihagis siya doon sa dagat, no? At nilulong siya ng malaking isda. At nang niluwas siya sa dalampasigan, for the second time, God told to Jonah, go to Nineveh and preach the word of God. Tumakas si Jonah. Pero ang purpose ng Panginoon ay hindi po mababago sa buhay niya. Nakarating siya sa Nineveh at nagbigay ng babala sa mga Ninevites. At thank God, nakinig sila na. Hindi po mangyayari ang gusto mo, ang pangarap mo, kapag ang purpose ni Lord ay iba sa pangarap mo. Kapag kahit tumakas ka kay Lord, hindi magbabago ang assignment mo. Kahit anong iwas mo, mapapagod ka lang. Si Simon Pedro, magdamag po siya ng isda. Wala silang nahuli. Pero nang sabihin sa kanya ni Jesus Christ, ihulog mo ang lambat. Eh Lord, magdamag nga kami ng isda, wala kami nahuli. Ihulog mo ang lambat. Eh nung hamuin nilo lang ba, isang damakmak na nahuli. Kapag kasama mo ang Diyos, what I mean is, kapag nangarap ka,
isasama mo ang Diyos. Kapag gagawa ka, isasama mo ang Diyos. Uunahin mo pa nga dapat siya. Huwag kang tatakas. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Meron po tayo kasabihan, what good is it to gain a whole world, but forfeited your own soul? Ano ang ganda na makamit mo man ang lahat ng nasa mundong ito, kung ang magsasuffer naman ay ang kaluluwa mo? What good is it kung nakakabili ka ng pinakamalambot at mamahaling kama, pero hindi ka naman makatulog? What good is it kung marami kang ulam sa table, pero wala ka namang ganong kumain? Bakit? Because good food doesn't guarantee good appetite. Expensive bed does not guarantee peaceful sleep. Tandaan mo, may malaki kang bahay. Paglipas ng mga taon, hindi ka na kontento sa bahay. Pangarap ko noon magkaroon ka ng sasakyan. Nung magkaroon ka ng sasakyan, after a few years, nangangarap ka na naman magkaroon ng latest model ng ganitong sasakyan. May cellphone ka ngayon. Kabibili mo lang. Pero nang makita mo yung katabi mo o ka-office mate mo na mas latest ang cellphone, nangarap kang magkaroon ka rin ng ganyan. Ganyan po tayo sa pangarap. Pero naitanong mo na ba, kapatid, ano ba talaga ang purpose ng buhay ng Panginoon sa buhay mo? At ito po ang pinakamahalaga. God doesn't intimidate by our dreams. Minsan, hindi lang binibigay ang pangarap mo. Kasi mas malaki ang purpose niya kaysa sa pangarap mo. Siguro nagtatanong ka, di ba? Bakit? Magpahanggang sa ngayon, may edad na ako. Yung pangarap ko, hindi pa ibinibigay ng Diyos. Pero makasagutan pa nga doon, anak, maghintay ka lang. Kasi yung pangarap mo, maliit lang yan eh. Mas malaki ang layunin ko sa buhay mo. Meron pong mga OFW. Bago umalis, sasabihin sa pastor, Pastor, pag nasa Saudi Arabia na ako, pag nasa Canada na ako, I will support our ministry financially. Susuporta po ako. Nung naroon na, nawala na yung pangarap sa ministry, nawala na yung sinabi kay pastor, ang sinasabi sa sarili niya, paano kaya ako aasenso? Paano kaya ako makakaipon? Nawala na sa pangarap niya ang ministry. Nawala na sa pangarap niya ang magbigay ng tulong sa gawaan ng Diyos. Nangyayari po yung mga ganyan. Ito po nangyayari sa mga kabataan. Noong umilig siya, kilig na kilig. Pinapayuhan ng magulang, hindi nakikinig. Pinapayuhan ng churchmates, ng kaibigan, hindi nakikinig. Wala siyang pinapakinggan kasi in love siya, kilig na kilig siya. Pero after 6 months, nag-break sila, iniwan siya ng kanyang mahal, puno. Iniwan siya. At anong nangyari? Tinatanong niya si Lord, Lord, ito ba ang supremo sa kabila ng aking paglilingkod sa iyo? Eh kapatid, anak, nung kinikilig ka, wala kang pinapakinggan. Ngayon, iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Si Mrs. mo, tinatanong mo si Lord. Follow your dreams. Is that right? Tama ba ito ngayon? Follow your dreams. The answer is yours. No.
Instead, say, submit your dreams to God. Submit your dreams to God. Ang Diyos hindi against sa pangarap mo. Ang gusto lang ng Panginoon, yung pangarap mo na meron ka, i-offer mo sa Kanya. Sangguniin mo siya. Now, meron po akong tanong sa inyo. Sino sa inyo ang willing mag-submit ng pangarap mo kay Lord? May pangarap kayo ngayon. Kasi pag wala kang pangarap, useless ang buhay. No? Dapat nangangarap pa rin tayo kahit tayo matanda na. Kahit araw nakaupo ka sa tomba-tomba, matanda na. Dapat may pangarap ka pa rin. Yung mapunta ka kay Lord. Yun ang pangarap ng mga matatanda na. Pero ngayon, bawat isa po sa atin may pangarap. Tama? Okay, are you willing to submit your dream to God? Ano tayo parang examination. Payag kayong isubmit. Kasi po ganito mangyayari pag sinabit nyo ang pangarap nyo kay Lord. Ganito ang consequence. Pag sinabit mo ang pangarap mo kay Lord, papayag ka bang i-inspect niya ang iyong dream? Papayag ka bang i-redefine niya ang iyong dream? Kasi tiwala ka sa Kanya. Sinasabit mo ang iyong pangarap sa Kanya. Payag ka bang i-resize niya ang iyong dream? Kasi pwedeng malaki ang iyong pangarap. Baka pwedeng maliitin. O kung maliit ang iyong pangarap, gusto mo bang palakihin? At eto po, ang mabigat. Payag ka bang i-replace ni Lord ang pangarap mo? Papalitan niya ang pangarap mo. Papayag ka? Ganito po ang submission of our dreams to God. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Lord, here is my dream. I trust you. I believe you. I love you. Ikaw na po ang bahala. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating pong scripture, let us have our scripture again. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Pansinin niyo po ito. Sa plans, many. Tama? Many. Pagdating sa purpose, isa lang. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ano po ibig sabihin ko? Kapatid, malaya kang mangarap kahit ilan ang pangarap. Pero ito ang tandaan mo. Ito ang tandaan mo. Tanging ang layunin lang ng Diyos ang mananaig sa buhay mo. Kahit gano'ng katayo ang pangarap mo, kahit gano'ng katuwid ang pangarap mo sa buhay, yung akala mong matuwid na matuwid, yung akala mong fair na dreams sa buhay, hindi pa rin mangyayari yan kung ang purpose ni Lord sa inyong buhay iba. Pero yun po ang mananaig sa inyong buhay. Sabi po sa Santiago chapter 4 verses 13 to 15, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoon, ganoong bayan, at isang taon kaming mananatili roon. Mangangaral kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang nangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Pakibalik doon sa among usok. Muusok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Friends, our lives is like a mist, is like a fog. Makita ka na ng mga jeep, yung tambotso. Yung usok, makikita mo na yun, pero mamaya, wala na. Ganun po ang buhay natin. Wala, namatay na kasi ganun. Ang bilis ng buhay. Madali tayong
mawawala sa mundong ito. Ano po? Hindi tayo magtatagal. Pansamantalang tahanan lang natin ito. Sa verse 13, pakibalik mo sa verse 13. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito. At ganoong bayan at isang taon kami mananatili roon, mangangalakal kami at kikita. Alin po ang wala? Alin po ang wala? Plano niya to eh. Plano niya to. Ano po ang wala? Ano po ang absent? Si Lord. Minsan ganyan tayo eh. Ang dami namin plano, ang dami namin pangarap, pero wala si Lord. Yan mo. Pakibalik mo. Verse 13. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At isang taon kami mananatili doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Kikita ng malaki. Eh wala nga si Lord. Tingnan natin ang verse 15. Sa verse 15. Dito po nagmula yung God willing. Alam niyo kapag nangangako kayo, alam niyo kapag may plano kayo, sasamahan niyo ng ganito, kung loloobin ng Panginoon. God willing. Sige, pupunta ako dyan sa Martes, God willing. Sige, attend ako ng service nyo, God willing. Sige, mamahalin kita forever, God willing. Sige po, inay, mag-aaral ako mabuti at magtatrabaho ako para sa pamilya natin. God willing. Dapat po, merong presensya ng Panginoon Diyos yung ating mga pangarap. Pakinggan niyo po ito. Si David, bago maging pinakadakilang hari ng Israel, dumaan muna po siya kay Goliath. Try to recall the story of David. Hindi ba inanuhin siya at the age of around 17? Pero, ang tagal niya bago maging hari. At dumaan niya sa buhay niya yung kalabanin niya si Goliath. Si Peter po, bago niya pamunuan ng iglesia, nadapa mo na siya sa pagtanggi kay Kristo ng 3 beses. Si Joseph, bago siya naging kanang kamay ng Faraon, dumaan siya sa balon at sa bilangguan. Si Paul, bago siya naging dakilang misyonero, dumaan muna siya sa pagkabulag. Di ba nabulag siya doon sa Damascus Road. Pag-uusik, pagkabinanggo at maraming paghihirap. At ito po, ang pinakamahalaga. Ang ating Panginoong Jesus, bago siya bukit sa langit, dumanas siya ng rejection. Dumanas siya ng maraming pagpapakasakit na ipako siya sa krus. Bago po naluto sa kanan ng Ama. According to Philippians chapter 2, verses 6 to 8, narito ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunodin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So mga kapatid, ito ang layunin ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang finulfill niya. Ito ang sinunod niya, yung purpose ng Diyos. I do believe, may mga pangarap din siya katulad natin lahat. Pero ang purpose ng Diyos, ang kanyang
sinunod. So mga kapatid, ang layunin ng Diyos Ama para kay Jesus ay hindi muna kalwalhatian, kundi sakripisyo, sapagkat kailangan muna niyang magdusa upang maisa katuparan ang pagtubos sa sangkatauhan. Can I call worship team, please? Ang krus po kasi ay hindi aksidente sa buhay ni Jesus, kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos bago ang kanyang pagkabuhay muli at pag-akyat sa langit. Kaya ang aral para sa akin ay malinaw. Unahin ang layunin ng Diyos. God's purpose first. Kaya sa ating kaysa sa ating mga pangarap. Sapagkat ang daan tungo sa tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagsunod sa kanyang kalooban. Would you please stand and let us sing together with our worship team. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mga kapatid, follow your dreams. Maybe a popular cultural mantra, but the biblical principle is deeper, not merely to follow our dreams, but to surrender them to God. Dreams may be born in our hearts, but purpose is assigned by our Creator. A dream asks, what do I want to become? While purpose asks, why did God create me? Therefore, the goal of the Christian life is not self-fulfillment, but God-fulfillment. Hindi po masama ang mangarap, sapagkat maging ang mga lingkod ng Diyos
ay nagkaroon din ng mga pangarap. Ngunit ang bawat pangarap ay kailangang ilagay sa paanan ng Panginoon. Ang pangarap na hindi kinukonsulta sa Diyos ay maaaring magdala ng tagumpay, ngunit hindi ng katipasayan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang pangarap ay maaaring magbago, ngunit ang purpose ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangarap ay nakabatay sa ating kagustuhan, ngunit ang purpose ay nakabatay sa karunungan ng may dala. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Kaya sa halip na sabihin, ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko, mas mabuting sabihin ko, Panginoon, ano po ang nais mong mangyari sa buhay ko? Kung may pangarap kang daladala ngayon, ilagay mo ito sa kamay ng Diyos. Kung nais niyang palakihin ito, magpasalamat ka. Kung nais niyang baguhin ito, magtiwala ka. Kung nais niyang palitan ito, sumunod ka. Sapagkat ang Panginoon ay hindi kailanman nag-aalis ng walang ibinibigay na mas mabuti. Sa huli, hindi tayo haharap sa Diyos upang ipaliwanag kung gaano malaki ang ating mga pangarap. Haharap tayo sa Kanya upang sagutin kung naging tapat pa tayo sa layuning ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya mga kapatid, huwag lamang natin sundan ang ating mga pangarap. Sundan natin ang Panginoon at hayaan natin siya ang bumuo, lumabay, at magtakda ng direksyon ng ating mga pangarap. So next time, do not say, follow your dreams, but say, God's purpose first, then your dreams. Let us pray, my dear brothers and sisters. Again, Almighty Father, we thank you for this opportunity. Maraming salamat sa ipinaalala mo sa amin na ang layunin mo sa aming buhay ang pinakamahalaga. Kasunod lamang ang aming mga pangarap. Kami po, Panginoon, ay nilikha mo. Ipaunawa mo sa bawat isa sa amin hanggang maaga. Ano nga ba ang tunay mong layunin sa bawat isa sa amin nang sa ngayon, itong aming mga ginagawa, yung aming mga iniisip, yung aming mga salitang ibinabahagi sa aming kapwa, ay manggaling lamang sa iyo, ay maging kalulutudo sa iyo. Pagpalain po ang lahat ng narito at lahat ng aming mga pamilya. Layunin mo na ang mga bago sa aming lahat. Maraming salamat po. Ito'y dalangin namin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kasama po ng banal na Espiritu Santo naghahan magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you po, Brother Nestor. Ngayon naman po, mag-proceed na po tayo sa ating tithes and offering. May invite Sister Mara Baglatay ang parang. Follow your dreams. Are we all blessed? Are we all blessed? Amen. Talapakan po natin, Panginoon, sa buhay ng ating kapatid. Napakagandang paalala sa bawat isa, no? Amen. Pero sabi nga, alam niyo ba, bago pa tayo mangarap, nangarap na ang Panginoon para sa atin. Jeremiah 29 verse 11, For I
I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So sa ating mga plano, sa ating mga pangarap, ay naaayon sa plano ng Diyos because He is the designer of our lives. He is the designer of history. Kaya, paano nga ba natin binubuhay ang plano ng Diyos para sa atin? Bubuhayin natin ang kanyang mga pangarap sa atin o ang kanyang mga plano sa atin sa pagsunod sa kanyang salita. Malachi chapter 3 verse 10, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heavens. Sa Tagalog, dalhin niyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ko sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Mga kapatid, ang tithes and offering, hindi lang sa pera. Amen po ba? Amen. At ang amen mo sa pangarap ng Diyos, kapag nagbibigay tayo, sinasabi natin, Lord, hindi kita kinukurap. Hindi kita lalagpasan. Sa'yo muna bago sa pangarap ko. Dahil si Lord, siya yung floodgates of heaven. Ang blessing, hindi patak-patak. Buhos. Hallelujah. Let us all rise. Taas natin ang ating mga envelopes. Hallelujah. Hallelujah. Lord, anong pangarap mo para sa amin? Tanungin natin ang ating mga sarili na nakatanong. Anong pangarap mo para sa amin? Mga kapatid, ibigay natin ang best natin. Hindi lang kita. Heavenly Father, you are so good to us. We thank you and we glorify your name. Please cleanse us with the precious blood of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. For us to come closer to you freely as we bring our tithes and offering before you. Maraming salamat, Panginoon, sa revealing nito. Ibinigay mo sa amin. Salamat sa pangarap mo para sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Tinanggap namin ang challenge mo sa Malakay 3. Verse 10. Tulungan mo po kami makatupad sa aming tungkulin, sa layunin. Ito po ang aming offering seed para sa pangarap mo at pangarap namin sa iyo. For us to fulfill our dreams. In the mighty name of Jesus Christ, your Son, our Lord and our Savior, we pray. Amen.
announcement and closing prayer benediction will call on Pastor Pons. Praise the Lord. Pagpalain po ang lahat ng nagkaloob ng may kagalakan sa Panginoon. At tayo po bang lahat ay mapagpala ng salita ng Diyos? Amen? Sige po, bigyan natin ng palakpak si Lord. Hallelujah. Salamat sa Lord. At sa buhay ng ating kapatid, si Brother Lester. For our announcement, this coming Wednesday, meron po tayong midweek prayer meeting. Okay? So, inaasahan po ang lahat na makadalo, no? Doon po sa aming tahanan this coming Wednesday. And alam niyo po, napakalaking bagay na meron tayo, ano ba to? Facebook, YouTube. Alam niyo po ba na minsan akala natin tayo lang yung nakakapakinig na salita ng Diyos. Pero hindi natin alam yung ibang kapatiran natin, sinishare or nilalike, sinishare yung ating gawain. At nais ko pong batiin, no? May pagbati, parang noon time show. No? Hindi na uso yung salitang pagbati. Ngayon, shout out. No? Gusto ko i-shout out yung ating mga viewers, no, sa YouTube. Ito po yung, yung aking bilas at ang aking, hipag. Sila po ay nasa US. Sila po si Brother Virgilio and Sister Grace Bayuga. Yan, Ate Grace binati ko namin kayo. Kuya Bear and Ate Grace Bayuga, nasa US po sila. At pag sinishare po ni Sister Jen yung ating YouTube video, nanonood daw po sila, purihin ng Panginoon. Kaya huwag tayo malungkot, sasabihin natin, ay, kukunti lang kami sa church, hindi natin alam, nakakarating po sa ibang bansa yung ating mga pagtitipon, yung pangaral natin. At syempre, isa pa rin po doon sa viewers natin, yung pinsan ni Sister Jen. Siya po ay si Sister Veronica Mabini Fisher. Veronica Mabini Fisher. Nakapangasawa po siya ng American yata. So nanonood din po sila. Pwede ba natin palabas si Lord? Ayan. So yung mga family, Fisher family, God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon habang kayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Isang bagay pa po, no? Medyo maaga pa naman. Last Friday, nagdiwang po tayo ng ating araw ng kalayaan. No? So, bilang pag-aano lang po, konti naman po ito, babasahin ko lang. Para magising yung ating kamalayaan, yung ating, nationalistic or anong tawag natin dyan, yung pagmamahal natin sa bayan. Kasi alam natin, sa mga panahon ito, importante din po na nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal tayo sa kapwa, at dapat minamahal din po natin yung ating bayan. Sabi po dito, ang araw ng kalayaan ng Pilipinas ay pinagdiriwang tuwing Hunyo 12 bilang paggunita sa deklarasyon ng kasarinlan ng bansa mula sa pananako ng Espanya noong 1898. Okay? Para masariwa lang po tayo, sabi po dito, ipinoklama ito ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, kung saan unang ibinagayway ang watawat at pinatunog ang pambansang awit. Pero alam niyo po ba na before 1964, ang araw ng kalayaan ay sineselebrate July 4. But nabago po ito sa bisa ng Republic Act number 4166. No? 1964, binago nila yung ating date na araw ng kalayaan. From July 4, ginawang June 12 sa bisa ng Republic Act 4166 na nilagdaan upang ang araw ng kalayaan ay gawing June 12.
at gunitain ang proklamasyon noong 1898. At tuwing araw ng kalayaan, ano po ang nangyayari? Taon-taon, pinapangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng watawat at pag-aari ng bulaklak sa Rizal Park na sinundan ng mga parada at iba pa pambansang programa. Amen? So, mahal natin si Lord. Mahal natin yung kapwa natin. Pero mga kapatid, siguro it's about time na ipakita din natin yung ating malasakit pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Lalo-lalo na yung ating mga kabataan. Amen po ba? Isasama ba natin yung ating bansa sa ating mga panalangin? Amen. Po rin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, para si Lord. Pwede ba tanongin mo yung katabi mo? Kasama ba si Lord sa mga pangarap mo? Ayan, mga kabataan, tanongin mo yung kaibigan mo, katabi mo, kasama ba si Lord sa mga pangarap mo? Alam niyo po, napakaganda nung narinig natin. Ano? Totoo yun. Tayo, pangarap na pangarap. No? Ang dami nating pangarap, pero minsan nangarap ba tayo para sa Panginoon? Isinama ba natin si Jesus sa pangarap natin? Tama yun, follow your dreams. Hindi yun ang dapat para sa tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, follow the Lord. Because the Lord will lead us to success. Amen? Ang tanging makakapagdala sa atin sa katagumpayan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6, ano yan? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yung all doon, kasama doon yung pangarap po natin, mga kapatid. Amen po ba? So bago tayo mangarap, hanapin muna natin, saliksikin muna natin yung kalooban ni Lord, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Sige tayo po tayo na. Kawitin po natin yung ating closing song. And we acknowledge the presence yung ating mga kapatid, no? Si, tama ba, Vincent, Edward, and Ryan. Hindi ko alam kung sino kayo. Basta naalala ko lang, Vincent, Ryan, and Edward. So, pagpalayan ko kayo ng Panginoon sa patuloy na pagdala. Sige po, pagpalayan natin si Lord sa buong ng ating mga kaibigan, kapatid. At siyempre, yung pamangkin ni Brother Caleb. God bless you, no? Siguro, ano bang talent niya? Baka pwede siya, yung batang ito, nakikita mo, mukhang masasama ko sa ating, worship or music team, uri ng Panginoon. Awitin natin, closing song, in Christ the Lord. Panginoon, sa inyo lamang po ang aming mga pangarap. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand and be my source of strength. My source of hope is Christ alone. In Christ alone, At the overleaves, Panginoon. place my trust. Find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand and be my source of strength. My source of hope is Christ alone. Panginoon, tinataas ko namin sa inyo ang bawat pangarap namin.
na hindi dapat priority sa amin yung pangarap, kundi dapat ikaw ang priority namin, Panginoon. Sapagkat ang pangarap namin, kung ikukumpara sa pangarap na para sa akin, ay wala itong kabuluhan, Panginoon. Kaya dapat kami ay nakatutong lamang sa inyo, sa pangarap niyo para sa amin, sa purpose niyo para sa amin, Panginoon. At nawa, lalo na po kami mga kabataan, ang inyong mga lingkod na anak, na narito mga kabataan, Lord, guide them, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nakain niyo po kami na masaliksik namin, matukayan namin ang inyong purpose sa buhay namin. And from there, tulad po kami magsisimula pangarap, Panginoon. At huwag namin maalis o alisin sa aming pangarap. Ikaw, Panginoon. Ikaw dapat ang aming pinapangarap, Panginoon. Magmakasama ka. Mabigyan ng luwalhati ang iyong pangalan sa lahat na aming gagawin, Panginoon. And as we attain, Panginoon, habang aming unti-unting nararating, Panginoon, yung pangarap namin, ay kikilalanin ka namin na ikaw ang tunay na nagbibigay ng katuparan sa lahat at bawat pangarap na aming buhay, na aming puso. Kaya maraming salamat po sa hapon na ito. Nawa, bawat isa sa amin, ikaw lagi ang aming papangarapin, Panginoon. Mabibigyan ng luwalhati sa lahat ng aming ginagawa at iniisip. Maraming salamat, Panginoon. Truly, in Christ alone, our dreams come true. Our dreams are fulfilled in the name of our Lord Jesus. Tapos na po ang ating gawain. Pagkapin natin ang biyaya, kapayapaan ng Panginoon Jesus, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibisan ng Banal na Espiritu ngayon at magwas sa walang hanggan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, everyone. And God bless po sa lahat ng ating mga sa ating YouTube videos. God bless you.